Okay, Maya Paldo, kay kayungan. Yuta mangeni kining Mega Dike. I think Santa Rita nakakasakop dito Eco Park. Maganda dito guys, bukod sa maaliwala siya tignan dito sa bandang baba. Dun sa side na yon nakikita nyo yung mga bundok, dudugtong na yan sa Zambales. Tapos dito sa kabilang side, kitang kita mo dito yung pagkaka-cone, yung conical shape ng Mount Arayat. Anyways, what we are riding today is the FKM Juke 150. Isang classic scooter. Tara, pag-usapan natin. Lumang pormahan, formang hindi naluluma. Paano mo nga naman lulumain nyo dati ng luma, di ba? Yung Ranger 150 at itong Juke 150, they share the same frame and the same engine. Mas maliit at mas magaan nga lang yung gulong nito, lalo na sa likuran. Mas maliit din yung tambucho nito. Wala ring support arm at walang suspension sa right side. Dahil doon, mas magaan to ng 23 kilograms. Para sa isang 150cc, that weight difference is huge. At isa lang ang ibig sabihin nun, mas magandang power to weight ratio. Kaya naman kung engine performance ang pag-uusapan, sa take-off, initial acceleration, mid-acceleration at top speed, mas magilas tong Juke 150 all across the board. At mas tipid din siya sa gas kumpara sa Ranger kasi mas magaan yung binubuhat ng makina Having said that, mas pipiliin ko ba to kaysa Ranger? Well, malalaman natin yan mamaya. Simpleng-simple lang ang design ng Juke 150. Halos plain lang siya na may konting accent sa lower portion ng fairings. Simplicity is beauty. Sa sobrang simple niya, ang laki ng bakanting espasyo niya sa unahan na mas okay sana kung nilagyan nila ng nakaabang na mounting points para sa front carrier. Pero bawi ka naman sa bandang likuran. Pangkaraniwan na lang sa mga scooters ni FKM ang pagkakaroon ng built-in top box. Bawi ka rin sa lawak ng floorboard. Bukod sa maluwag ang legroom, kasya ang isang case. O diba? Papasa rin tong scooter na to as a utility bike. Yun ay kung hindi ka maselan. Kasi may part na naka-glossy paint malapit sa floorboard Transparent yung utility hook na nakakadagdag sa clean look niya. I think acrylic yung ginamit na material Feeling ko maninilaw at lulutong siya katagalan. Well, only time can tell. Medyo malawak at may kalaliman din yung bulsa kung saan doon located yung USB charging socket. Malinis din ang pagkakasimple ng panel pero dahil reflective yung surface, mababa ang visibility niya sa tanghaling tapat. Gustong gusto ko yung layout ng buttons and switches. May backlight pa na napakagandang tignan sa gabi. Yung LED headlight, ang pogi ng hulma. Naka-garnish pa. Pero may kalabuan. Kailangan mo ng mini driving lights sa motor na to. Ang problema lang, wala akong makitang posibleng pagkabitan ng MDL. Simple rin yung ibang mga parts ng scooter na to. Simpleng side mirrors, nakita mo ang buong nakaraan. Walang grado yan. Yung tansya mong layo ng nakikita mo, ganun talaga siya kalayo. Simpleng brake levers at simpleng classic handle grips na masarap hawakan. Ang parte lang ng motor na to na sa tingin ko ay hindi simple ay yung tail light. Over-designed. Okay lang sana na mas maliit ang diameter ng gulong sa likuran kung mas malapad naman yung goma niya. Kaso dito sa Juke 150, mas maliit yung diameter ng gulong sa likod pero hindi mas malapad. 90-90 by 12 yung harap at 3.50 by 10 naman yung likod. Yung 3.50 inches, katumbas yun ng lapad na 88.9 mm. So bahagyang mas malapad yung harap kasi 90 mm yun Mas sensitive na nga yung rear wheel sa mga tigidig ng kalsada dahil sa maliit na diameter, mas maliit pa yung contact patch ng tire niya. Ramdam mo tuloy na na-challenge siya kapag lumilipat ka sa elevated lane. May konting kembot. Mas maganda ang talbog ng suspensions ng Juke kumpara sa ibang scooters ni FKM na na-review ko na. Maganda rin yung diin ng front and rear suspensions, malambot. Pero sa panlasa ko, medyo mabilis pa rin yung rebound. Medyo lang naman. Salamat na lang at napaka-komportable ng upuan. Yung seat ang paborito ko sa scooter na to. The foam is actually foaming, guys. Para kang nakaupo sa gulaman. Hindi uminit ang wet packs ko sa mahabang biyahe.
Balik tayo sa lambot ng suspensions. Ang declared ground clearance ng Juke ay 120 mm. Pag upo ko pa lang sa motor, ang laki na kaagad ng ibinaba ng ground clearance. Yung front suspension, halos mga lahati agad eh. Kapag nag-angkas ka pa, babang-baba na talaga siya. Madalas tuloy sumayad yung ilalim kahit sa hindi katangkarang humps. Pero hindi yung mismong fairings or engine ang sumasayad sa ilalim ha. Yung bracket ng center stand ang sumasayad. Sobrang protruding kasi eh. Disc brake sa harap at drum brake sa likod. Walang anything special sa mga preno. Pero dahil magaan lang naman yung motor, madali lang siyang pahintuin. Madali ring tansyahin yung diin ng mga preno. Balikan na natin yung engine performance. Teka, paano ko ba ito i-describe? Kung dati kang nagmamaneho ng 150cc scooter na naka GY6 engine, ganong-ganon. Yung handling, magaan sa pakiramdam. Pero ma-RPM yung makina. Hindi mo lang gaanong rinig yung ungol kasi maliit ang butas ng tambutso. Ang salarin kung bakit ma-RPM yung makina ay yung CVT configuration niya. Kung mahilig kang pumiga ng sagad, maa-appreciate mo rin to. I'm not saying na pangkarera siya ha. Ang sinasabi ko lang, kung mahilig kang maggaan ng bola, magtigas ng center at clutch springs, dito, hindi mo na kailangan gawin yon kasi nandun na siya sa ganong settings. Actually, very common yung ganong settings sa mga scooters na naka GY6 eh. Well, marami namang mga riders ang sanay sa delayed take-off dahil sa matigas na clutch spring. At delayed na pagbuka ng pulley dahil sa magaan na bola at matigas na center spring. As long as nakukuha nila yung gigil at arangkada na hinahanap nila kapag dumidiin sila sa silinyador. Pero kung isa ka sa mga riders na palaging conscious sa gas consumption, ayaw mo nung kalahating metro lang ang iuusad mo sa traffic, pinapaungol mo pa yung makina. Sa 3,000 RPM siya nag-i-engage eh. Sa 3,000 RPM pa lang siya uusad kapag galing ka sa hinto. Mataas yun. Walang matipid na motor sa traffic. Pero ito, mas napapalakas ka talaga sa gas kapag usad-hinto ka sa traffic. Kasi nga, may delay yung clutch. Lalagyan ko siya ng medyo mas malambot na clutch spring para mawala yung nakakairitang delay niya sa take-off. Mas responsive sa pakiramdam. By doing that, mas titipid pa siya sa gas consumption. Magkakaiba tayo ng preferences eh. Yung suggestion ko lang naman ay ibinase ko sa riding habit ko at syempre, sa layunin kong makatipid sa gas. At total na pag-uusapan na rin lang yung gas consumption, ang pinakamatipid na gas consumption ko dito ay 38 kilometers per liter. May kasama yung pag-alalay sa silinyador. May tuturing ng matipid yan para sa isang 150cc na may mababang compression ratio. Lalo na't scooter pa. Pero again, mas titipid pa yan kung isiset mo sa mas mababang RPM yung CVT. Lalo na kung sa syudad mo lang naman siya gagamitin most of the time. Sa tabi nga pala ng fuel tank ay underseat compartment na may kalakihan pero hindi kasya ang isang full face helmet. Yung locking mechanism ng compartment wala sa dulo ng seat. Nakagitna siya. So hindi siya masusungkit. Overall, ang pinaka na-enjoy ko sa motor na to ay yung gaan ng handling niya na para kang nakalutang at yung comfort. Yung riding position, yung malawak na legroom, yung talbog ng suspensions, at syempre, ang paborito ko, yung lambot ng upuan. Komportable ka talaga sa motor na to. Tatagal ka sa long ride na walang ngalay na nararamdaman. Hindi rin naman siya malamya sa takbuhan. Bago ko banggitin yung presyo ng classic scooter na to, babanggitin ko muna na ang presyo ng Ranger 150 ay 79,000 pesos. Naka-dual suspensions yun sa likod, napakalapad ng mga gulong, may front carrier, pinakamalinaw na stock headlight na nasubukan ko, rugged ang forma, at naka-disc brake sa harap at likod. Ito namang Juke 150, mabibili mo sa halagang 86,000 pesos. Mas alagay ng fairings. Buti na lang at madaling linisin dahil walang kantong kailangang kutkutin. Drum brake sa likod, maliit ang gulong sa likod, single-sided yung rear suspension, at malabo ang headlight. Mas mahal ng 7,000 pesos pero mas loaded yung Ranger 150 kung specs sa pag-uusapan. Well, gano'n naman kasi talaga. Kumbaga, tanggap na rin natin yan eh. Basta classic bike, naka-mark up na kagad yung presyo niyan. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman yung motor ang binibili mo dito. Kasama na yung riding experience doon, pero hindi yun yung parang major factor doon eh. Kapag bumili ka kasi ng classic bike, ang binibili mo, yung pagiging classic niya.
yung nostalgia. At kung nostalgia lang naman ang pag-uusapan, eh ibibigay talaga sa iyo yon nitong Juke 150. Pogi, makinang, makinis, maginoo, at higit sa lahat, timeless.